Hi guys and welcome back po to Tower Page Philippines. Sa video to gawin natin ang weekly horoscope para po sa merong may sun, moon at rising sign na Scorpio. This is for April 29 hanggang May 5. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and give this video a like. And paki-share na rin po sa mga social media accounts nyo, including your group chats. And for private readings, you can send me a message po sa ating Facebook page. The link is in the description below. And yun, kahit sa Spellworks po. Tandaan natin na yung readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung gusto niyo po mag-send ng donation to support yung growth ng channel po namin, you can do that by sending it via GCash, Maya, yung number po nasa baba. Ayan, sa may screen. And also, pwede rin gamitin yung thanks, yung heart button. Okay. So, Scorpio. Tingnan natin, ano ba meron? Kamusta ba ang inyong Taurus season ngayon? Ramdam nyo ba ang energies? Okay. So, how are you? So, meron tayo ditong page of Page of Swords, tsaka Time to Go. Well, Scorpio, one thing siguro masasabi natin, ba natin gamitin yung kantang, you are at the, hindi pala kanta yung i-manipulate yung lyrics. No? Hindi pwede yun. Well, pwede natin sabihin you are on the right track. Nasa tamang lugar ka ngayon. Nasa tamang process ka ngayon at ginagawa mo yung mga plans mo actually. May mga long-term plans na sineset. Gumagana yung pagiging criminal mind mo. And ang ganda ng pagkakagamit mo sa kanya. Kasi, ang iniisip mo ngayon is long-term. Kumbaga, sa isang chess, nagde-develop ka ngayon internally, you are developing into a chess master. Meron kang mga plans, sabihin natin, meron kang mga gagawin, may mga nakaset ka na ng mga bagay. Pero, andoon kasi ang nakakatuwang ginagawa mo ngayon is ino-open mo or nag-iwan ka ng espasyo sa mga possible changes, possible movements, mga possible na biglang mangyayari. Kumbaga sa isang taong nag-iipon, meron ka emergency funds. Ayan. Galing ng pagka-criminal mind mo ngayon. So, yes, mapapansin mo na karamihan sa inyo ngayon sa House of Scorpio, parang walang masyadong movements. Parang, kumbaga, kalma. Kalma lang yung mga ganap sa buhay. It's okay. Kasi, merong movements na hindi mo nakikita. Kumbaga sa, puno. Kala mo, lakas-lakas niyan. Ang tibay-tibay, laki-laki, pero deep inside may anay. So, yun yung ginagawa mo. Meron ka mga maliliit may yung ginagawa ng universe actually. May mga binebreak siya maliliit na bagay to give you the biggest break na parating sa'yo. And talagang ang dami sa inyo within the House of Scorpio. Magkakaroon kayo ng mga major turnaround. Kaya tama lang na ginagawa mo na very open yung mind, very open ka sa mga possible changes. Now, let's see ano yung nagko-cross sa'yo. Ace of Wands, tsaka Higher Power. Well, ang dito kasi na pinapakita ng dalawang cards na to, na may mga hinihintay kang mga ibang responses pa. May mga hinihintay ka na, let's say, ibang tao na kung saan may kailangan silang, ano ba yung word sa padating gamitin? Meron silang input. Meron silang participation doon sa pinlan ng iyong criminal mind. So, andoon na sinasabi ng cards na to na wait ka lang. Kasi mag-respond na tong mga to. Kumbaga may mga reply ka na makukuha. At the same time, sinasabi din ng cards na to na andoon na magkaroon ka na timeline, ina-advise sa'yo. Kunyari, sabihin natin, kailangan mo yung reply kasi may plano ka na mangyayari, kailangan mo siyang mangyari next month, kunyari, ganon. Next month, end of the month, yung plano mo. Mag-set ka naman, ikaw naman on your own, magbigay ka ng kanila ng deadline na, oy, kailangan ko makuha to or kailangan kong info na to bago ng Agis o A15. Kasi ikaw yung may ipit.
be firm, sinasabi nung cards na 'to. Magkaroon ka din, kumbaga ibigyan mo sila ng, target din. May target ka, eh, mas malayo nga lang 'yung sa'yo, pero meron kang mga kailangan kasi na manggagaling sa kanila, and you need to also make sure na meron din silang target. Now, wag ka rin magmamadali, Scorpio, kasi ang nakikita ko pa dito, kung iko-combine ko pa 'tong cards na 'to, ang napapansin ko dito, may mga moments na na-overthink mo. Okey na, eh, may plano na, may ganap na tayo, may ganap ka na. Huwag mong i-overplan. Kalma, ha? Kalma lang. Kasi 'pag in-overplan mo 'to, in-overthink mo, dun ka magkakaroon ng simula ng problema. Doon kakainin yung oras mo na hindi mo magagawa yung mga kailangan mong gawin. Timing is very important right now para sa'yo, Scorpio, ha? What is your desire? 7 of Wands here and now. Well, alam mo ng ang tawag dito, 7 kasi is about wisdom, eh. So, andoon na naghihintay ka yung 'di ba ng Aries season, tsaka prior pa nun, ang dami mong ininvest, ang dami mong, binigay, ang dami mong binild, ang dami mong ang dami mong nasimulan, ang dami mong tinanim. Kasi alam mo na at the right time maaani mo 'to. And according here sa cards mo, here and now, literal this season mo, makukuha yung mga kailangan mo. This season mo, maha-harvest yung mga hinahanap mo. This is yung season na kung saan it's time for you to get. Kasi yun yung ide-desire mo, eh. Ibibigay na ng universe para sa'yo. Kasi kakailanganin. At nakakatuwa, magdaratingan siya during the time na talagang kailangan mo. It will not be early. On the spot to. Kumbaga, kapag kailangan mo, sabihin natin kailangan mo ng resources na ganito or tao na gagawa nito, darating. Never early, never late, just the exact time. Kaya nga huwag kang aalis kung nasan ka. Kasi again, sa tamang posisyon ka, nasa tamang lugar ka, nasa tamang disposition ka ngayon. It's just that kasi mahaba naman talaga pasensya mo kung tutuusin sa, 'di ba? Kung titingnan natin ang mga Scorpions, andoon na kapag meron silang naghihintay sila ng kanilang prey o naghahanap sila ng pagkain, kaya nila maghintay for some moments and then at the right time, aatake sila. Ganon yung kaya mo, eh. Kaya huwag ka mainip. Kaya mo maghintay. Nakapag-hintay ka ng ilang taon sa ibang tao, eh. And unfortunately, 'di ba, hindi nga nag-work out, na-disappoint ka lang sa kanila. What more pa ngayon na ilang linggo lang hihintayin mo, 'di ba? Let's see your foundation. 4 of Wands tsaka Orphan. So feeling mo mag-isa ka pa rin. Well, hindi ka masisisi. It's hard. Sabi nga nila, mahirap maging Scorpio kasi ang hirap intindihin ng paano sila mag-isip. Ang hirap silang espelengin. Sabi nga, ang hirap nilang pakisamahan at times. Pero hindi kasi nila alam, 'di ba? Andoon na iba lang kasi yung pamamaraan mo ng pagpapakita ng pagpahalaga mo sa kanila. Anong kasi na tawag dito, nakikita ko dito, most sa inyo, ang love language nyo is either isa sa dalawa or combination. It's either acts of service, yung may ginagawa kayo para sa iba, o gift giving, may mga nagbibigay kayo. Kasi tawag ito, what I'm seeing here, medyo hindi pa tato sa pasin, iba sa inyo ngayon, andoon na na alam nyo yung feeling ng ma-neglect, alam niyo yung feeling, alam niyo yung pakiramdam na tipong nagmamakaawa kayo sa attention o andoon na pinipilit niyo yung sarili niyo sa ibang tao na kung saan hindi naman nila na-appreciate. Worse pa nga, 'di ba? Parang pinapalabas na ikaw pa yung mali. Parang literal na binigay mo na halos lahat, tapos sasabihin, kulang pa. Ano ba may mga taong ganun? So, andoon na
Yun yung foundation mo eh. You just wanted lang naman, gusto mo lang naman, eh, mabilong, matanggap. Actually, simple thank you nga lang, okay na sa'yo eh. Kasamang palad, nabubuhay ka sa isang mundo na kung saan ang mga tao, literal, selfish. It's natural na we are all selfish. It's natural na sarili natin ang iniisip natin. Pero kasi andoon na ang rami sa inyo sa House of Scorpio na tinatry nyong umalis doon sa norm na yon. Pinipilit nyong lagpasan at patunayan na hindi gano'n ng mga tao. And bravo sa ginagawa mong yon. Pero expect na marami talagang may possible marami magte-take advantage. Tingnan natin yung sa past mo. 8 of Pentacles tsaka deep knowing. Pansin mo, yung mga inaaano, karamihan sa inyo ngayon, yung mga inaral nyo o yung mga nangyari sa inyo in the past, ngayon, nagagamit nyo na. Yung tipong, ano na eh, para kunyari, example lang, nag-aral ka ng, sabihin natin ng pagsusulse. Kunyari, ganun lang, may nagturo sa'yo, hindi naman gagamit. Tapos lately, parang, you are able na nagagamit mo na siya most of the time. Parang, buti na, alam mo yung mga moments na, buti na lang alam ko yun. Buti na lang naituro sa akin yun. Buti na lang pinag-aralan ko yun. Kasi nga, you're in the right place eh. Nasa tamang disposition ka ngayon, nasa tamang lugar ka. Huwag kang kabahan. Huwag niyong isipin na wala kayong progress, walang nangyayari. Kasi actually, madami. Andun siya sa invisible pa lang. Nandun pa lang, kumbaga sa halaman, nandun siya sa ilalim, lumalalim pa yung ugat. Kasi pag yung ugat na lumalim na yan, biglang sprout ang labas mo. So don't be afraid na andyan ka lang. Na yung iba parang, bakit nako, nauungusan na ako ni ganto, marami na na-achieve si ganyan, may mga napunta na si ganto. It's okay. Hindi to karera. Yung pace nila, is yun yung sinet ng universe para sa kanila. Iba sa'yo. Sabi nga nung quote na binigay sa akin noon, hanggang inaalala ko pa yung nung elementary ako. 'Di ba? More than 3 decades ago na yun. Sabi doon, faith sees the invisible and receives the impossible. Have faith. Kasi moment mo to eh. You just need to wait sa next step ng universe. Ibibigay naman sa yun. Pwede natin yung possible na ikaw in the future. Ay, yan na nga. 10 of Wands and by the book. Ayan. Naghihintay ka ng sign. Sabi ng cards mo to, kasi, andoon na magkakaroon ka ng moment na kung saan, out of the blue, may mga kailangan kang gawin na hindi, sabihin natin, is unorthodox in English o sa Tagalog para medyo kakaiba. Yung mga tipong hindi siya the usual. Lalabas ka talaga sa normal. Well, sa bagay, hindi naman talaga tayo normal, Scorpio. Andun kasi na, 'di ba nga, daredevil K. So, andoon na talagang ilalaban mo to. Yung mga bigla ang sasabihin ng universe, eto gawin mo, punta mo to, kausapin mo si ganyan, or say this. Darating yun eh. And ang maganda dito, yung urge biglang ibibigay sa'yo nang walang kaabog-abog. At ang pag ginawa mo siya, pag sinundan mo, ang flawless. Ang magiging kalaban mo dito, alam mo kung ano, yung medyo may takot ka na baka mami magkamali ka. Yung feeling na parang, kailangan ko bang gawin to? Ito ba talaga yun? Or baba, boom, boom, boom. No, Scorpio. You're on the right track. Nasa tama kang daan. Yun yung isang tatandaan mo. Isa sa mga strong signs ng universe is kapag binigay na sa yung urge. Makikita mo kasi tama yung timing,
you have the right, may andyan yung mga tamang tao, nasa tamang situation kayong lugar, okay. Tapos may feeling ka na kailangan mong gawin to. Yun na yung mga signs. Mga yun, huwag ka na humingi ng iba pa. Grab it. Nakita mo yung opportunity, kunin mo. Merong opening, pumasok ka. Kasi alam mo yung tipong nagbi-build na in you yung hunger mo for success, nagbi-build na within you yung desire mo for expansion. Kumbaga, andyan as a moment ka na medyo inaatat ka na ng universe. So, kalma ka muna kasi kumbaga sa karera bubukas na. Malapit na yung kumbaga andun yung ready set na, nakaset na, so naka-prepare ka na. Pag pumutok na yung barrel, go. Laban mo agad. Check natin yung physical environment mo. So, we have your judgment and serendipity. Well, in the physical sense kasi, expect mo marami pang mga tatanggalin this week ng mga tao. Hindi pa tapos. Siguro pwede nating i-attribute to doon sa post Mercury retrograde. May mga tao kasi na akala mo okay sila. Butik na ako magmura. Akala nyo okay sila, pero ang totoo, isa't kalahati silang orokan. Yan, Tupperware. Mabubuking sila Andoon na magko-connect ka ng dots na parang, wait lang, sabi niya kasi dati ganito, pero bakit ganito yung ginagawa niya? Scorpio ka pa naman, ang hilig mo sa resibo. Ang hilig mo sa screenshots. So, magkakaroon ka ng comparison. Magkakaroon ka ng feeling na parang, this is not it Na parang, meron to bakit ganito yung nakalagay? So, gagana na naman dito yung criminal mind mo. Magkakaroon ka na naman ng critical thinking. Tapos, ang nakakatuwa pa dito, yung mga yung feedback ng iba, na hindi mo naman hinahanap, naku, saan darating, magagamit mo rin. Yung mga tipong feeling mo, kaya ganito, yung example niya, nag-yosi ka. Ako madalas sa akin mangyari. Nag-work ako sa BPO. Si Akla, nag-yosi. Sabi may chumichika dito. Alam nila nandun ako, hindi na napansin. Chumichika sila about sa work. So, yung mga dapat hindi ko alam, nalalaman ko tuloy. Yung mga hindi sa akin dapat dumaabot sa akin. Nang hindi ko sinasadya, ha? Parang ganun yung gagawin in the physical sense. Kaya pansin nyo, sa inyong karamihan sa Scorpio ngayon, kahit hindi nyo kailangan lumabas, parang napapalabas ka kasi may kailangan mo lumabas, kahit ayaw mo talaga. Kasi andoon na yung universe yung gumagawa ng paraan. At sa paglabas mong yun, may mga nalalaman ka. Sa ngayon, parang bits and fragments. Pero, habang tumatagal, wait lang, parang connected to sa ganito sa ganyan. Ay, ba't ganun? Ay, yun nga, nagkakaroon na siya ng mga ganong eksena. Tingnan nga natin, exciting Tingnan natin tong yung emotional mo. The star conflict in K. Ayun na nga. Wag mo tayong maging war freak, ha? With the card of the star kasi na naka-reverse tapos chaos and conflict pa. Andun kasi na ayun nga siguro attribute na natin dito sa unang part ng reading mo na atat ka doon sa merong gutom ka na for success, gutom ka na for growth. Dude, huwag mong hayaan yung emotion mong ang kumain sa'yo. Huwag mong hayaan yung nararamdaman mo, yung feeling mong yan ang sumira sa'yo. Remember, pag wala kang direction na binibigay sa'yo ang universe, then stay where you, yun yung direction Sabi ng star, pag walang direction, doon ka lang sa lugar mo. Kung sa nanay mo na nag-grocery kayo, pag sinabi niyan, diyan ka lang, hintay mo kami, kukunin ako, diyan ka lang. Huwag kang aalis kasi babalik yung nanay mo at doon ka niya hahanapin. Gulo yan kapag umalis ka, alam ko yun. Kasi ganoon ako dati ng bata Sabi ni Mujay, diyan ka lang, habi kukunin ako. Si bakla, pasaway. Maya-maya. Ding dong ding.
Calling the attention of the lost boy, the companion of the lost boy wearing, ayan na, nawala si Ak. Kalma ka. Yes, it's, alam mo yon, tempting talaga. Ito na yung, actually, at nakakatawa sa emotion environment mo. Ang tinuturo sa'yo dito ngayon, minsan sa mga mahirap pag-aralan, siya tawag na patience, pasensya, na dati tinapay lang siya sa bakery. Pasensya na dati akala natin natural, pero actually ngayon pinag-aaralan na siya paano gawin. Patience, sabi nga, sabi ko nga doon sa isang friend ko, sabi niya, patience is a virtue. Ko, no. It's a skill na kailangan mo na matutunan. Kasi ang hirap na maging pasensyoso sa panahong ito. But this is the moment that the universe will teach you how to be patient with the plants niya. Akala mo walang progress? Meron. I-divert mo yung criminal mind mo doon sa paano mo matuturuan yung sarili mo para maging mas pasensyoso. Paano mo kumbaga, since hindi ka nga gumagalaw sa ngayon, ano yung pwede mong gawin sa free time na yon para hindi siya masayang? Okay? Hopes and fears. Two of Swords, tsaka All That Glitters. Takot ka pa rin, ano ba? Yung totoo, ano bang meron sa relasyon mo? Bakit, or when it comes to entering into a relationship, andoon pa rin kasi na may mga takot ka. Alam mo, again, papaalala sa'yo ng universe ano kasi na siguro nag-overwork na naman yung criminal mind mo na may nakilala ka, naku, baka mamaya ganito siya, ganito. Kasi baka ganito lang habol sa akin or baka ganito gawin niya. Uy, kalma. Sabi ng Two of Swords, ano may mga pinag-iisip mo? Alam mo yung tama lang naman na naglalagay ka ng boundaries. Pero hindi boundaries nilalagay mo eh. Tawag dito. Naglalagay ka na ng, nagsasara ka na ng walls mo. Kumbaga, yung pintuan mo, imbis na nakaawang ka sana, para makita mo na sa labas, nalalagyan mo na ng pako, sinisilyahan mo na yung pinto. Dahil, hindi ka naman created para maging mag-isa. Hindi ka naman created para maging investigador. Oo, may criminal mind ka, pero when it comes to you to building new connections, especially doon sa special finding that special someone, wag mo namang isipin na pare-pareho mga tao. No, hindi. Totoo, ilang beses ko sinabi, history will repeat itself kung hindi matutunan yung lessons nung nakaraan. Alam mo na, 'di ba? Pero wag mo namang i-over. Lahat ng sobra, kapatid, masama. Lahat ng sobra, nakakasira. Tingnan natin yung possible future mo. Queen of Swords, Queen of Wands. Ano ba to? Wands. Tsaka New Life. Okay. In your possible future kasi, andoon na baka magkaroon ka ulit ng moments of isolation. Magkaroon ka ulit ng moments na parang, wait nga lang, tatahimik muna ako or kakalma. It's okay. Kung ganyan yung diyan ka ilalagay ng universe for your self-care o yung tatang na self-love, gawin mo. Walang problema doon. Another nakikita ko dito sa pwedeng gawin ng universe is andoon na i-break pa niya yung mga iba pang paniniwala mo. Well, lalo na yung mga sa paniniwala when it comes to finding a special someone. Medyo babasagin niya yung part na yon na baka yung mga baka. Masarap ang baka kapag nilaga. Yun yung alam ko or nasa sangyup. Ngayon, another thing na nakikita ko sa possible future mo, since kami mga taong malalaman mo kung yung mga makukuha kang info, mabubuking sila sa sarili nila, sa parang isda, nahuhuli sa sariling bibig. May mga ikakat ka pang mga further connection. Pero ito yung maganda, as you cut them, andoon na magkakaroon ng, it will be a new it will be, kumbaga, yun yung magbubukas ng new chapter. Kumbaga sa librong sinusulat mo sa buhay mo, may part, itong chapter ng life mong to, medyo patapos na. Magbubukas ka ng bagong chapter. At hindi lahat ng mga character
sa dati mong chapter, ay dadali mo sa bago. Madami ka pang ika-cut off. Yung ibang cut off na gagawin mo, parang dati sobrang close, dati halos araw-araw kausap or kasama, unti-unting medyo magde-detach ka kasi nakikita mo na hindi na healthy yung pamamaraan ng connection nyo because nagiging blockage na sila para kumbaga para magawa mo na yung mga kailangan mong gawin. Nakakain yung oras mo. And at the same time, gano'n din yung nagagawa mo sa kanila. So, wag kang matakot na magkaroon ng mga ganong moments. It's all part of the whole overall structure ng universe para sa'yo. So, I hope nakatulong ang reading sa'yo. Tandaan, yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will tayo. Use it wisely. And kung bago sa channel, please do click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. And favor, paki-share na rin po siya sa inyong mga social media accounts and including your group chats. For spellworks and private readings, please do send me a message to our Facebook page. The link is in the description below. At sa mga gusto pong magbigay ng donation to support our channel, you can either send it via GCash or Maya, or you can use the thank you button or the join button sa baba. So Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon and all the way here from Natividad Benguet. Thank you, keep safe, and bye for now.